96.7. Yeah. Yes, you do. DZDG 96.7. We talk, you listen. We talk, you listen. TSD, that's so Dave. That's so me. Makulit, guwapo. Mabait. Talino, ganyan. Ano pa ba? Alam pera. Hello sa ala ng pera. Yung mga kasama ko ba dito, may mga pera pa ba kayo? Kuya Jojo, meron pa? Ay, meron pa. Si PJ, meron pa? Wala. Wala sagot. No comment. Hello po sa mga wala ng pera. Swelduhan naman na bukas. Kayo naman. Kung hindi na aabot para bukas yung pera nyo, magtiis mo, wag muna kumain. Ano muna, lunok laway, gano'n. Nga lunok pa ako, gano'n. Nga nguya goma muna. Oras natin sa buong kabulan, baka hindi mo pa alam, ha? Baka mamaya mali-mali yung oras mo dyan. It is already 12:44 in the afternoon. Hello po sa mga kumain na at sa mga hindi pa kumakain. Pakiamoy ng hininga po. Pag medyo malala na kumain na po kayo, huwag na magpatagal. At let's read a message. Hay nako, sabi dito. Hi Kuya Dave, itago niyo na lang po ako sa pangalang Angelica. Manghihingi lang po ako ng advice. Wala na po, ubos na. Emergency stock na lang po. May bayad na po yung 50 isa. Sabi dito, kagabi po lumayas ako sa amin. Nag-away po kami ng tito ko. OFW po siya. Dahil po sa mga post ko daw sa FB, kada mag-uusap po kami, yun po lagi naming pinagtatalunan. Ano pa mga pinopost mo? Nagpapakumbaba naman po ako, pero minsan po kasi nakakarindi na. Ngayon po pinababalik po ako ng tita ko, asawa ni tito, sa kanila, pero ayoko na po. Naisip ko po kasi mas maigi na bumukod na lang din po ako, total nasa tamang edad naman na din po ako. May inaalagaan po kasi akong matanda doon, nabiyanan ng tito ko. Yung matanda po gusto na din po akong pauwiin. Kaso po mas nananaig sa akin, sa aking isip na maiging bumukod na lang ako. Ang hirap din pala nang nakikitira kasi wala kang boses sa tahanan nila. Baka paus. Naging maayos naman po trato nila sa akin, kaya lang po may mga naririnig akong pasaring sa iba naming kasama sa bahay, pero hinahayaan ko na lang po. Any advice naman po? Any advice? Brush your teeth 3 times a day. Kuya Jojo, any advice daw? Anong advice mo dito? Bukas pa? Bukas pa yung sahod, yun yung advice. Ay, ano gagawin natin? Ayaw mo naman nang bumalik. So, solve na yung problema mo. Lagi tayo may mga ganyan, no? Yung parang, PJ, anong advice mo dito? Nagpalakad-lakad ka dyan. Any advice daw eh? Anong advice na bibigay mo sa kanya? Kahit anong advice. Ano no? Anong advice? Ha? Oo, kahit anong advice. Ingatan ng sarili 3 times a day, ganun. Yun na lang daw, ingatan ng sarili. Any advice daw eh. Time is gold. Ala. Ano na? Mahalin ng sarili bago ang iba. Ay, tama.
sakto yung advice niya. Tama naman talaga, mahalin ang sarili bago ang iba. Alam niyo, isa sa mga nabasa ko nun sa libro, para maging selfless, kailangan mo muna maging selfish, 'di ba? Kung ang ikaaangat ng buhay mo, iaasenso mo ay pag-alis diyan sa bahay na 'yan at pagbabalik na lamang pag okay ka na. I think it's being selfless, 'di ba? Tulungan mo muna yung sarili mo, na bad trip ka rin dyan sa bahay, hindi na healthy sa isipan mo, yung environment hindi healthy para sa iyo. 'Di ba? Malis ka, choice mo 'yun eh. It doesn't mean na hate mo na agad sila, na 'di ba, na hindi na agad family yung yung turing mo sa kanila, 'di ba? It's just that hindi na healthy para sa iyo. At sabi mo nga nasa tamang edad ka na, nasa tamang isip ka na, 'di ba? Itaguyod mo yung sarili mo. 'Di ba? Kung kaya mo naman why not, 'di ba? Alis ka diyan. Di mo kailangan mag-guilty. Although nakaka-guilty talaga yung feeling nyo kasi ang babait nila tapos umalis ka, 'di ba? May inaalagaan kang matanda doon na I don't think it's your 100% ay iyong responsibility. Somehow you feel guilty kasi sa tingin mo responsibility mo yung the old one. I don't think so. I think it's their responsibility, not yours. So kung hindi na healthy sa'yo at hindi na maganda yung nagiging takbo ng life mo, kung medyo kung nababurnout ka na at nawawala na yung nawawala na yung will. Asa ba yung will na yan? 'Di ba? Kung sa tingin mo ay aasenso kapag alis, ay go, umalis ka sa bahay at itaguyod mo yung sarili mo. May mga kilala kong ganyan, umalis ng bahay tapos na siya, naging CEO. Naging CEO ng mga tawag dito, gumagawa ng shoes ng mga takong ganyan. Kung sino yung pinsan ko. Yung pinsan ko, umalis siya sa bahay kasi hindi na healthy yung environment, tapos 'di ba? Ang yaman na ngayon, maayos na yung buhay, 'di ba? Minsan talaga yung environment yung nakaka-apekto sa atin, kaya tayo hindi nag-grow. Sabi nga nila, kung hindi bumubusarga yung kung hindi bumubukas yung bulaklak, kung hindi nagiging healthy, sino ba sisihin mo, yung bulaklak or yung environment kung nasan siya? Naarawan ba yung bulaklak na yun? Nasa tamang lupa ba siya? Nadidiligan ba siya ng tama? Diba? Sometimes it's the environment. So kung kailangan mong umalis para guminhawa ang buhay at umangat ka, ay go, wag kang mag-guilty. Tapos saka mo sila balikan at saka mo tulungan kasi okay ka na 'di ba? Kaya mo nang sumuporta You don't have to feel guilty. Sige lang, push through lang, push through. 10 minutes before 1, that is our time. My name is Dave, this is still TSD, that's so Dave. Only here on DZBG 96.7.